everyone! Good morning! We are watching, yung towel, baby! Sige na, pake. Nanonood kami ng, ni Cristel, ni Sis Cristel. And, happy. Opo. Nagsasayaw-sayaw pa kami dito ni Dwayne kasi nga, ang ganda nung pinunta nila si Cristel sa Polar Express Dartmoor 2014. Ang saya-saya sa UK. Saya din, parang nasa loob sila ng train. I just don't know kung umaandar. Tapos si Dwayne, hindi ako halos makakomment sa kanya kasi hindi ako halos, wag. Sabi ko, wag eh. Ayan, so, yun. Cute. Ang cute talaga. Nilakihan niya pa, diba? Baliw eh. Say hi to Gab. Hi, Gab. Hi, Gabriel. Hi, Tita Cristel. Hi, Tito Edward. Hi, Tita Ibael. Hi, Papa Coco. Hi, Coco. Ang cute. Ang sarap dalhin ng mga bata dun sa pinunta nila si Cristel. Nakakatawa. Hi guys! Hello mga sisters, nandito ako sa tindahan. So, gagawa tayo ng DIY na parol. Kasi, itong parol na to, as you can see, old project to eh. Bali, ito yung project nung sa school. So, ang ginawa ko, gumawa na lang ng mga tansan. Tapos, yan. So, ipapakita ko sa inyo yung mga ginamit namin. Tansan, and then glitters na blue, gold, and red. So, yun nga, this is an old, naghanap kami ng mga tansan-tansan. Tapos, ito yung pinaka-project nila, yung parol. So, ito nga, hindi pa nga siya masyadong ayos kasi kinulang nga ng mga tsorba. So, yan, yung mga tansan, pinaglalagyan blue na glitters. So, yun, later papakita ko sa inyo, kaya iaayos ko, papakita ko kung paano ko ginawa. So, ang ginawa namin is dinesign namin siya na parang flag. Dito na lang para mas kita nyo. Nagkakandalaglagan pa yung tansan kasi kinulang. So, dinesign namin siya na parang flag, and then on the upper side, on the upper part of the parol, kami ng color yellow or gold, dahil since wala nga magandang yellow, kumuha kami ng gold, and then yung red as part of our flag color, and then yung blue. As you can see, papakita ko sa inyo, meron kaming ginawang 3 layers sa pinaka center, sa pinaka parang divider ng anong tawag nito, parang pinaka divider ng flag. So para ma-distinguish nga siya na flag, so bibili muna kami ng mga gamit para maayos to. And then yan, para makita ninyo, yun na siya. And then aayusin ko, bibili muna ng gamit para makita ninyo kung paano ginawa to. So yun, inipis-ipis na yung mga tansan. Ito ang maker niyan. Siyang gumawa niyan, guys. So, yun. Bibili na lang kami ng mga glitters pa para nakita ninyo kung paano siya. Hirap kasing kumilos kapag wala pang mga gamit-gamit. So, later na lang, guys. So, pakita ko sa inyo kung paano. Okay, bye-bye! Hi! Also, papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa akong design dito sa tindahan. Hindi pa nga kami nakakapaglinis, hindi pa kami nakakapagpintura. Saka na lang siguro magpintura kapag medyo nakaluwag-luwag na. So, tour ko kayo sa ginawa ko dito sa tindahan. Ano lang to, mga old stuff namin to, tinatago ko para nga next year may magamit kami. So, yun siya guys. Yan.
waterfalls namin. Pungsoy. Ito guys, nabili namin to sa Quiapo, 250 pesos. Actually, dapat to sa diskuhan, yung mga parang strobe lights yung style niya. So, ginawa ko, nilagay namin siya dyan sa pinakatuktok ng ano para magkaroon ng magandang outcome yung ano para Christmas nga. So, yan na siya. Ito, 250 sa Quiapo. Last year pa to, and yun, lahat ng gamit namin ngayon, ano pa yan, last year pa yan. So, yan. Kita nyo yung, ano, lamps. Ano ba yan? Waterfalls. Yan. Matagal na rin yan sa amin, guys. So, lahat yan i-recycled ko na lang. Yung mga old bulbs na hindi na pwedeng umilaw. Pinakalain, bumili na lang kami. So, mas tipid yun. And, kailangan mag-preserve ng mga gamit. Kailangan, yan. Ito siya, diba? Gusto ko nga lagyan pa ng reindeer. Kaso, papatulong ako kina ate kung paano lagyan ng reindeer dito sa salamin. So, gagawa lang. Magka-cut out lang kami ng newspaper. And, hindi ko alam kung may iba-vlog ko yun or bahala na kung anong pinakamagandang magiging come up ng design namin. So, bala ko sana papinturahan yung tindahan na dahil medyo marumi na nga. Saka bala kasi namin magpalit din ng paninda. Oh my God. Wala ko na ayaw magpalit ng paninda. Ano ba yan? May nawakan akong kalansay ng butiki. Nakakainis. Ayan. May nawakan akong kalansay ng butiki dun. Yaks. Yan. So, ano, bahala na kung anong magandang color. Kayo guys, anong magandang color? So, hindi pa namin alam kung paano namin mapapa-renovate to. Gusto ko sana yung medyo mataas-taas na mesa. Pero, tingnan natin kung kaya pang magawa ng paraan. So, yun. Hintay na lang guys. Nandungis ko. Naglinis kami tindahan. So, buyers! Hi guys. Meron ditong si nanay. Nagtitinda po siya ng basahan. And na-interview ko siya. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, yun. Hi nanay! Hi. Nagtitinda siya ng basahan. And then, in-interview ko siya kung bakit mag-isa lang siya. Kasi umuulan guys, as you can see, basa yung ano. Tapos, tinatanong ko siya, bumili ako ng basahan. Nalok niya ako ng basahan. So, yan. Yung tatlo, 5 pesos. Yan. So, yan. Naangkat nyo lang to, Nay? Saan nyo po inaangkat? Doon sa ano, kaibigan. Ay, sa kaibigan nyo po. Ano pong pangalan nyo, Nay? Ano pong pangalan nyo? Ang tawag nila sa akin, Nanay Inday. Nanay Inday. Guys, siya si Nanay Inday. Wala po siyang asawa, wala siyang anak. Bakit di na po kayo nag-asawa, Nay? Nasa ko pagkikira. Naranasan niya daw, guys. Naruga sa mga kapatid kong maga. Pero, saan po ang probinsya ninyo? Antique po? Eh di, ano po kayo, Ilonggo po? Naraya. Karaya. Si mama ko din po, kinaraya rin po. Sa Antique rin po si mama. Tigyaw bayan namin, pangatlong bulan. Saan ba si mama? Ayan, guys. Si Nanay Inday. Sana po may pansin sa kanya sa vlog kong ito. Nagtitinda po siya ng basahan. And, saan po kayo na makikita? Dito lang ako sa may minsan, pero yung doon talaga yung mga gamit ko sa gahit. Sa diet po? Gahit, pinagbuhatan. Gahit po? Doon po kayo nakatira? Dito ako nakatira kasi dito ako nag-business sa Block 12. So, may Block 12. So, yung business nyo po, nasisilaw po kayo sa ilaw? Hindi man. Yung business nyo po, inaangkat nyo lang po. Ayan guys, si Nanay Inday. Let's give her a hand. Total Christmas naman. And I'm asking you guys na sana mapansin ng wish ko lang o kaya ng ABS-CBN or GMA7 and we could share help to Nanay Inday. So, sana po matulungan natin si Nanay Inday and Pero ang tunay kong pangalan, Conrada Aniceto. Conrada Aniceto po.
sige po. Siya guys, si Conrada Aniceto. Naiuwi na po kayo. Tama na po yung pagtitinda. Maulan po. Hindi po, dito ko doon yan. Dito, malaki. Asan po ang mga kapatid nyo? Yung mga kapatid ko patay na yung isa. Pagkakot namin sa gabi. Hinahanap ko doon ang maganda. Saan po sa Bulacan? Hindi ko nakikita ngayon. Ano pong pangalan ng kapatid nyo? Si, kung sino sa Tulido, Elmar at asawa niya. Ano po, Nay? Elmar Gutierrez. Elmer Gutierrez po yung napangasawa ng kapatid nyo. Babae po. Lalaki. Ah, lalaki. Ang babae, kapatid ko. Ano pong pangalan ng kapatid nyo? Sige, Carmelita. Carmelita daw po ang pangalan ng kapatid niyang bunso. Hindi nyo pa po nakikita? Dito po. Hindi pa. So, sige po, pagka meron pong makapanood nito, sana guys maging let's give a hand for Nanay Inday na makita niya yung kapatid niya. Ayun. Sa Bulacan. Sa Bulacan po. Saan po sa Bulacan, Nay? Kasi matipas na dati sa Bulago, sila San Miguel. Bulago, San Miguel po. San Ildefonso. San Ildefonso. Alam kung saan sila. Sige po. Sana po may makakita po may makapansin po dito at mahanap po ninyo yung kapatid niyong bunso. Ay, gusto pa makita ko itong December ng December. So, ang plano na kung mauwi na ko sa probinsya. Uuwi na po kayo sa probinsya pag nakita nyo po siya. Sige. Ito, sana nga matupad ng December makita. Sige po. Sana nga po makita ninyo. Sana po may makapansin at makita yung kapatid nyo. Si Carmelita. Aniceto Gutierrez. Carmelita Aniceto Gutierrez. Sige po. Saglit lang, Nanay, susulat natin. Hi guys. Na-bother lang kasi ko dun sa kay Nanay. So, actually, ang gusto ko lang talaga ngayong araw na to, mag-vlog ako ng DIY nga sa parol. Tungkol sa parol, DIY tungkol sa paglalagay ng mga Christmas decors sa tindahan nga. So, habang nagsusulat ako kung ano yung gagawin ko, kung ano yung para nga organize yung gagawin ko. Merong isang matanda na lumapit sa akin. Actually, dun siya sa may labas ng tindahan. And, inalok niya ako ng basahan. So, nung una, hindi ko kasi pinapansin dahil syempre nga, may ginagawa nga ako. Hindi ko siya pinapansin. And then, pinatok niya yung salamin nung stante habang So, tinignan ko siya. And, nashock ako kasi nakita ko napaka matanda na talaga siya. Tapos parang ang hirap nung parang marami siyang pinagdaanan sa mukha niya. So ang gusto ko lang talaga, bilang ko bumili ako ng basahan kasi hindi ko pa talaga masyadong nakausap o kaya nakilala si Nanay Inday. So sabi ko, habang bumibili ako ng basahan niya, gusto ko sana bumili ng basahan na bilog kasi nga ginagamit namin sa tindahan. And sabi niya sa akin, kunin mo na din tong square. Sabi niya, pot holder to, iha. So, bigla ko nang nakita ng malapitan yung mukha ni Nanay. So, parang nadurog yung puso ko. Tapos sabi ko sa kanya, sige Nay, kukunin ko na yan. Yun ang sinabi ko sa kanya. And then sabi ko, gusto niyo po ba kumain? Sabi niya, hindi anak. Sabi niya, kumain na ako dun sa kaibigan ko. So sabi ko, Nay, sabi ko, uwi ka na kasi maulan po, tsaka maghahating gabi na. And sabi niya, kailangan kong mapaubos tong mga basahan na to kasi nga meron siguro siyang gustong gawin o meron siyang pinag-iipunan. So, nakuha niya yung attention ko. Actually, ayoko na rin kasing hanggat maaari, ayoko mag-feature ng mga tao na kagaya nila na tinutulungan ko or natulungan ko sa kasi nga meron nga mga nangyari na hindi maganda, lalong-lalo na sa pagbablog. So, minsan kasi iisip ng ibang tao na
ano na, basta iba yung iba yung impact sa tao pag mayroon pang pinapakita na sa tunay na buhay sa pagbablog, sa tunay na buhay ko sa pagbablog ko. So, parang nag-hesitant ako na i-feature ko. Dalawang tumakbo sa utak ko. I-feature ko pa ba to o hindi na? Pero, mas nanaig pa rin yung gusto ko na tulungan siya. Unang-una, matanda na siya para magtinda sa kalye, para sa ganun nga. So, in-interview ko siya. Nalaman ko nga na wala siyang anak, wala siyang asawa, talagang dalaga lang siya. So, tinanong ko siya, Nay, meron ka bang kapatid na na pwede nating kausapin o kaya pwede nating So, nung time na yon, tinanong ko siya, Nanay, gusto mo po ba na i-vlog kita? I-video po kita para malaman po ng tao na meron po kayong hinahanap and isi-share ko po sa Facebook account ko or sa YouTube account ko. Isasama ko po kayo sa vlog ko para may makapansin po sa inyo. And sabi niya, okay lang. So, sabi ko sa kanya, sige po, Nay, sasabihin niyo po sa akin lahat. Sasabihin niyo yung pangalan ninyo at saka yung pangalan ng kapatid niyong hinahanap niyo. Tapos, bago ko siya i-video, sabi niya sa akin, wala na akong kapatid, patay na. Isa na lang ang kapatid ko, pero hindi ko pa siya nakikita kasi nawawala nga siya. Ay, hindi ko na alam kung paano ko siya hahanapin. Tapos sabi niya, gusto ko makita yung kapatid ko itong Pasko nga. So, durog na naman yung puso ko kasi as much as possible, gusto kong tumulong kasi wala namang mawawala sa pagtulong. Kaso lang nga, hindi ko nga talaga kayang tumulong ng overall impact na itulong talaga sa kanya. Sorry guys, kasi talagang nadudurog yung puso ko sa ganun kasi may nanay ako, may lola ako, sooner or later tatanda ako, may mga anak ako, ayoko na mangyari sa akin yun, syempre, di ba? So, habang ini-interview ko si nanay, sabi ko, Nay, i-feature ko to ha, papakita ko to, i-share ko to lahat sa social media. Sabi ko ganun sa kanya. Gusto ko dadaan-daan kayo dito sa akin. Kung may kailangan kayo, nagugutom kayo, bibigyan ko kayo ng pagkain sa abot ng makakaya ko. And sabi ko nga sa kanya, kung kaya ko lang bilhin lahat ng basahan na tinitinda ninyo para lang umuwi na kayo, gagawin ko. Kaso nga lang, syempre ako din, sa ngayon talagang hirap din ako. So, ito lang ang kaya kong gawin. So, humingi ako ng tulong sa inyo guys na sana i-share natin yung video na to, i-share natin kahit sa Facebook ko na lang, i-share natin sa mga Facebook account ninyo na sana matupad natin yung Christmas wish ni nanay. Matanda na siya and hindi na siya ganun kalakas and she's too old para mag-ipon ng pera para lang may pamasahe siya at mahanap niya yung kapatid niya. So, I'm asking you guys to please share and para na lang sa spirit ng Christmas, tulungan natin si nanay. Nag-share din naman ako sa kanya ng kahit papano, pero ayoko na rin kasing ipakita kasi nga baka mamaya magbabigyan ng ibang kulay. So please guys, parang tulong na lang natin kay nanay na Christmas wish granted para sa kanya. So I'm asking you guys ng kahit sandaling oras na mai-share ninyo ang video na to para marami makakita sa mga kamag-anak ni nanay at kung makita man to ng mga anak, teka lang ha, di paabot nga nung logbook, makita ng mga anak, yung mga pamangkin niya na sana malaman ninyo na hinahanap po kayo ni Nanay Inday.
Miss Madam Carmelita Aniceto Gutierrez, yung kapatid po niya na hinahanap niyang bunso kapatid. Si Mrs. Carmelita Gutierrez ay may anak, si Mercy Dita, si Charo, and si Josephine. Hindi niya po sinabi kung ilang taon na. Ang asawa po niya ay si Mr. Elmer Gutierrez. Dati daw po silang nasa San Miguel, Culago, Bulacan, and dahil lumipat daw po sa San Ildefonso, Bulacan. Ngayon hindi niya na raw po alam kung nasaan na po yung kapatid niya. Yun lang po yung mga binigay niya sa aking information. And si nanay po, taga Tibiao, Barangay Martires or Martinez, Antique. So, yun po, sana po matulungan po natin si nanay may grant sa kanyang Christmas wish niya para na lang po sa for the love of spirit and the spirit of Christmas. Marami pong salamat, and sorry po kasi medyo naging emo, and yun po, sana po makatulong tayo sa kanya, and marami pong salamat, and God bless you nanay, I love you po.